Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Maraming salamat po sa madagdag na subscriber, no? Tsaka sa mga magagandang comment nyo, oo. Mamaya magkulabo tayo. Medyo kukunti lang yata ngayon, mga 61. Di okay na yun. Oo. Nagka-interest lang po ako rito. Magbigay ho tayo ng reaksyon dito kay kay Atty. Claire. Ganda po na itong attorney na to eh. At saka magaling. Totoo. Subscribe niyo po siya, oh. Batas with Atty. Claire, sabi. 7 hours ago lang ho ito. At ang pamagat eh, no? Kapag tumutol ka, sibak ka. Oh, ayan. Maganda eh. Pakinggan natin, ha? At magbigay tayo ng reaksyon. Oh. Sino ba itong mga ekonomista, economic manager partner? Actually, kasama dito si partner Ang nag-isip. Ito sinang ayunan to ni Finance Secretary Benjamin Jokno. Jokno. Tandaan natin, partner, yung isang executive officer, Shelo, Magna partner. Oo. Di ba siya, sa Department of Finance? Finance. Oh. Na, di ba sumiti na siya ng kanyang resignation partner? Actually, hindi siya nag-resign, partner eh. Parang Oo. pinuwersa siyang mag-partner. Oo. Di ba siya, sa Department of Finance? Finance. Oh. Na, di ba sumiti na siya ng kanyang resignation partner? Actually, hindi siya nag-resign, partner eh. Parang Oo. pinuwersa siyang umalis. Oo. Kasi, hindi siya sang-ayon. Parang meron siyang idea, hindi siya sang-ayon sa Executive Order 39. Dahil nga, kapag ipinilit yung price ceiling, magkakaroon talaga ng shortage. Katulad ng binanggit natin before. Kasi Yes. katulad niya na, ito lang Oo. may isang LGU sinabi, sige, ubusin mo na nyo na lahat yan. Di ba? Bago namin i-implement yung price ceiling, ubusin nyo yan. Habang siguro, nandito pa tayo sa information dissemination, ubusin na yan. Partner, ang tanong ko, ikaw na importer or ikaw na bibili ng bigas para ibenta, bibili ka pa ba para ibenta ng palugi? Hindi na. Siyempre. Ako nang nenegosyo para kahit pa paano kikita eh. So, Oo. pag naubos itong mga regular milled at Oo. saka well-milled, Oo. expect ang shortage. Actually, topic na natin to kahapon eh. Tambay muna. Diba? Oo, yung mga sigurado partner. Yun din ang ibang mga ekonomista nagsasabi. Etong nangyayari ngayon, yung paglalagay ng price ceiling sa presyo ng bigas, ay magtutulod lang ito partner sa kakulangan. Dahil lahat ng mga negosyante, partner, gagawa ito ng paraan, okay, para hindi sila malugi. Ngayon, now, ang tanong dyan, partner, Siyempre naman, sino ba naman magninegosyo na gustong malugi? Di ba? ito bang batas na ipinapatupad ngayon para makontrol yung presyo ng bigas ay magiging kapakinabangan kung ganun ang mangyayari, partner? Hindi kaya mas lalong mahihirapan rito Oo. ang taong bayan? Oo. Oh. Kaya nga may idea kasi si Shelo Oh. Magno na eventually kapag itong price ceiling pinatupad talaga, mas magkakaroon ng shortage. Kumbaga, sinabi niya lang yung nasa isip niya, partner, being an economist. Economista to eh. Magaling The po na. professor siya sa UP, Oo. School of Economics, partner. So siguro, sa sarili niya, hindi siya sang-ayon, Okay. di ba? Oo. Parang in-express niya yung frustration niya doon sa price cap on rice, di ba? So siguro, hindi ito nagustuhan ng bossing niya. Oo. Sino man bossing niya, di ba? At inamin na nga ito ni Executive Secretary Bersamin. At sinabi pang, while we support anyone's right to free speech, it would be counterintuitive to have someone be part of the administration who was clearly set on maligning it to begin with. In short, kahit tama pa yung sinasabi mo, basta kontra ka sa Agos, tanggal ka. So, Yun ang malupit. Pag tama yung sinasabi mo, tanggal ka. Yun nga mabigat eh, no? Sa gobyerno ni Excellency. na-force, na-puwersa
puwersa siyang mag-quit. Diba? So, parang hindi naman siya resignation eh. Force, resignation. So, noong Thursday, regarding sa kanyang resignation partner, nag-post si Ma'am Magno ng ganito mga salita, ha, partner? You read between the lines. A wise man told me, if you do your job with integrity, you will be back in UPSE soon. Balak niya ulit na magturo. So, it means, ginawa niya yung kanyang trabaho with integrity. At dahil ginawa niya yung trabaho niya with integrity, balik siya sa UPSE. Parang sinasabi ni Cielo Magno, ni Attorney Claire Castro, na pagka ikaw may integridad ka dito sa administrasyon nato, gutom mga abutin mo, ganun ba yun? Kung may integrity, balik siya sa turo, tanggal siya sa kabinete. Tuloy. Diba? So yun lang. Sabi nga natin, partner, ang pinagdarasal natin, ano bang solusyon dito? Kasi medyo nahihirapan, Parang diba? nasasayang din tayo, no? Kasi sana, partner, ang wish natin, yung tao na with integrity, Yes. expertise, Oo. intelligence, integrity, ang pumuno sana sa kabinete Yes. ni ating Pangulong Bongbong. Lalo na sa sitwasyon, partner. Ngayon. Mabigat yan, attorney. Ang mga taong may integrity, ang pupuno sa at saka mga matatalino ang ewan ko si His Excellency pumipili niyan eh. Oh. Ano ba masasabi mo, attorney, kay Larry Gadon? Siya nagpili niyan, di ba? O tuloy. Okay. Ito, hindi po ito kailangan ng, ng mahaba-habang panahon. Di ba? Para maghintay tayo kung ano yung pwedeng maging rito, mabisang solusyon. Kailangan talaga rito, partner, yung mga matinik Yung mga matinik, di ba? Yes. Oo, yung kanilang ideya, yung knowledge. Na pwede sana magpaangat Oo. sa lumulubog na bansa. Oo. Kasi Kailangan parang- talaga natin Oo. ekonomista, partner, Oo. Parang may binabanggit siya, partner. Di ba? Nataasan yung buwis sa mining. Ang problema nga, yun nga, attorney, mga boss eh. Pag nag-suggest ka ng para umangat, sisibakin ka naman. Yun ako. Issue yan, partner. Issue siya. Oo. Na baka daw one of the reasons Oo. kung bakit siya napuwersa o pinuwersang mag-quit, Oo. it's because pinaparipaso niya yung tax on mining. Sino ba yung mga opisyal natin Na nasa likod na involved? ng pag... Ito maganda to, meron pang Q&A meron pang pinahuhulaan si attorney Castro rito oh. Mimina. Sa mining industry. May ibubulong ako sa iyo kanina kasi ni-research ko to. Meron. Isang mataas na opisyal. Naku. Partner. Nasa So, gabinete. Hindi. Parang chikadora natin attorney Claire dito akalat ni. Nasa isa sa matataas na posisyon. Yusek Ase. Hindi. Hindi. Nasa matataas nga na posisyon. Mataas? Asek, Yusek, di naman siya mataas. Mataas. Mataas as in mataas. Mataas. So nasa taas talaga siya, partner. Oo. Akala Yun ko, yun. partner, sa mo kasi mataas na posisyon, lahat naman sila nasa mataas. 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 So dahil doon, Baka kasi nga pinaparipaso niya tungkol sa mining. So mga kayubi, research, sino ba ang opisyal mataas na posisyon involved sa mining? Anong gusto niyong clue? Yun. Saka na kasi pag sinabi ko, halatang-halata na kung sino. So yun yun, partner. so Saka isa parang, yun sa mga nakikita niyang dahilan. oo. Siguro yung ibang mga malilikot ang isipan, kinokonek yun. Diba? Ito, dami silang mga rito, partner. Maraming hula. Sige nga, pabasa nga na inyong Sabi mga... ni Fabian Liborel, asawa ba? Hindi. Sabi May naman, posisyon. X-ray
senador ba? Mataas. Hindi. Taas nga eh. Hindi. Sabi naman ni Sandy Calma, ibulong nyo na lang sa akin, attorney. Baka Tayo lang, marinig nila. tayo lang naman kakadinigan, di ba? Oo. Siya. Yun. Oo? Naintindihan mo, part? Tawa ni attorney, talagang masarap sa tenga ko, mga boss. Totoo lang. Ha? Hindi. Sabay ganyan rin siya. Oh? Sabi naman isa, Sino? senador ba? Sabi na nga, hindi. Yung isa na, congressman. Yun ang sagot ko. Mataas na posisyon. Nag-comment ako dito, sabi ko si Martin Romualdez. Oo. Ang pinapahula ni attorney. Oo. Sabi ni Kadama sa Jordan, Attorney Claire, isa sa mga dahilan kung ganyan ang nangyari. Sabi niya kasi di makatugma ang mga agriculturist at ekonomista. Yes. Oo. Kasi actually, nagtutugma sana ang nasa agrikultura sa ekonomista, pero parang napipilit na hindi magtugma. Oo. Kasi may kanya-kanyang interest. May kanya-kanya silang mga rito, agenda. Yes, di ba? Oo. Pero kung susundin mo talaga kung ano yung filosofiya, partner, kung ano ba talaga yung mga laws on demand, Oo. supply and demand, Yeah. partner. Di ba may law on supply and demand? Balita ko, partner. Atin Bakit? lang to, ha? Oo. Itong law on supply and demand. Mukhang aamyendahan. Ano naman ang gagawin nila dyan? Hindi na aamyendahan. No, sa economics yun, no? Oo. Kaya nga eh. Pati yan ba? Bahala ka, amyendahan. Litong-lito na tayo, partner. Sabi ni Periwinkle, Ano? 7-footer pa yan. Wow! Nakahula. Meron! Nakahula! Tignan nyo na lang dyan sa mga comments nyo. There is no amount of Pan-Aid solution that will satisfy the needs of all rice industry stakeholders. I can only hope that one day, a permanent solution would resolve all these crises. Good day to all. Sabi ni Andy Friend. Sana nga, Andy. Oo. Kaso nga lang, sabi nga ng mga eksperto rito, ang problema ho ng kakulangan ng supply ng pagkain, lalo na ng bigas, sobrang tagal na po. At lahat ng mga politiko na tumakbo sa mataas na posisyon, yan ang isa sa kanilang mga agenda partner. Yan ang kanilang mga binabanggit. Sinasabi nila, food stability, sapat ho na supply ng pagkain, isa po sa mga tutukon, murang pagkain para sa mga Pilipino. Ang masaklap, partner, wala ni kahit sa mga ito ang naipatupad. Ako, Mag-ano na ho tayo dyan. Yan ang ano nito eh. Ang tumbok ho nito yun nga. Kapag tumutol ka, sibak ka. Ibig sabihin, kagaya yun, yung Cielo Magno na sinasabi na economics professor na UP, hindi ho basta-basta yun. Pero kung nagbigay siya ng tamang sa loobin niya, sa nangyayari, sibak. Ang hirap po yan. Kaya nga sabi ko, itong mga nakapwesto na ano dito pagka tama ang suggestion mo, sisibakin ka, wala. Doon ka na lang sa mali. Parang ganun. Kaya ng konsensya nila wala Kaya sabi, di ba? May integridad. Pag may integridad ka rito, parang ganun na, di ba mga boss? Pag may integridad ka rito sa gobyerno to, wala. Kailangan lahat na sasabihin, isasang-ayon ka. Pag kumontra ka,
sibak ka. Yun ang problema, di ba mga boss? Kaya yun nga, sabi ni Atty. Claire, kailangan yung mga kukunin niya mga kabinete niya, yung mga talagang may maisasuggest para sa pag hindi lulubog yung Pilipinas. Wala o paano hindi lulubog? Nga, tignan nyo nga yung mga confidential fund, mga kanilang mga budget nila, ang lalaki. Approve lang, approve ang Kongreso sa Senado. Merong konti naman na tag dito, kontra. Pagdating sa kontra, botohan na. Panaloy ka, di approve. Di ba? Ganun lang. Ewan ko paano mayayari ko rito. Alam nyo, kahapon bumili ako kamatis. Alam nyo ba kilo ng kamatis? Dito 120. Dito na po ang dami naman ng lupa rito. Natataniman ng kamatis. Kamatis, ampalaya, kalabasa, talong, sitaw. Tumutubo po dito yan sa Isabela. Dito mismo. Tumutubo ho yan. Bakit ang tataas pa rin kamatis 10 piso. 10 piso isa. Medyo malaki naman nung inabili ko. Hindi gaya nung kahapon, 2 piso isa. Pero yun nga, malaki lang ng konti sa itlog ng pugo. Kulay berde pa. Hindi mahirap na akong isipin yan. Nandito na ako sa probinsya Ang dami hong lupa na nakatiwangwang dito. Patani, Bataw, lahat yan tumutubo rito. Oo. Pero ba't ganyan? No? Wala Hindi mo na maisip, no? Patola, tumutubo rin dito. Hindi na maintindihan. Luya, tumutubo rin dito. Pero ang tataas ng bilihin. Hindi ko na ano nangyayari talaga sa kakalungkot ng mga boss. Sa totoo lang mga boss, matatalino naman yung mga nakapaikot kay Bongbong Si Gadon lang medyo dyan may mukhang hindi maganda, wala sa hulog. Kaya lang yun nga mga boss. Ginagamit nila yung talino nila. Walang integridad. Gaya na sinabi ni Atty. Claire, di ba? Pag may integridad ka, sibak ka. Mag-collab na po tayo. Yan ng mga na yan. Sinasabi bigas-bigas. Paano ang babayan? Sinasabing supply and demand. Pag marami ho ang ani, mura ho ang bili. Ganun na lang ho kasimple yan. Dito mismo. Maski mais, maski palay, maski gulay. Pag marami ho yan, mura. Buti yung kamatis. Kung minsan, kamatis halos hinihingi na lang Ang dami-dami, nabubulok. Kasi mura. Ganon din ho yung mga ibang mga klaseng gulay. Mura. Pero yung palay, hindi hirap pong bumabayan Tsaka yung mais, hirap po. Kasi nga yan. Pag inani na magsasakayan, ibabayad na ho sa utang yan. Yun ang pinagbayaran ng utang na yan. Ibabayad ulit sa pinagkakautangan niya doon sa pinakamalaking bodega, may-ari, ang mga big time na buyer. Doon ipapasok yan. Ilang patong na, tumubo na yung parang middleman na nagpautang dito sa farmers. Tapos yung middleman naman, yung nakausap doon, tutubo na naman yung middleman. Siguro, tutubo siya siguro piso, 2 piso yung middleman sa 1 kilo. Pagdating ho doon, ikakamada na lahat yan sa bodega yan. Saka lang ho yan ibebenta nung may-ari nung malaking bodega na may sarili pang milling. Pag wala na hong palay o wala na ring mais, ganun. Mahal na ho yan. Wala ho sa traders Ang traders ho ng bigas, yun lang sila. Bibili sila ng, magkano babagsak ng bigas. Ganito, bibili sila. Titinda ngayon nila, papatungan lang 2-3 piso 1 kilo. Kasi hindi na pwedeng, kasi matutulog yung pera nila din dyan Hindi naman agad nila mabebenta lahat yung kinuha nila 1 araw lang Buti sana kung 1 araw lang mabibili lahat yan. Kagaya ng mga big time na nag-i-stock ho ng palay at saka mais.
Pag gusto na nila ang presyo ng palay, itatawag na yan. O, meron ako rito, isang bodega. O, ganun ho yan eh. Isang bodega, baksak lahat yan. O, kung magkano tubo nila. O, kung 5 piso isang kilo. O, ilang, 1 milyong kilo yung laman ng bodega. 5 milyon, ganun kabilis. O, kung nasya na sa 5 piso, ha. O, kung minsan habang tumataas eh, lalong iniipit ng mga big time na bodega rito eh. O, ganun ho talaga yan eh. Kaya sabi, hindi ho bababayan palay hanggang hindi nila naaano. Yun nga sasabi ko, para maganda, suportahan nila lahat ng farmers. Bigyan nila binhi, lahat. Libre na. Basta sila ang kukuha ng kanilang, pagdating ng anihan, sila ang gobyerno ang bibili. Kagaya nung ginagawa nga ho doon sa mga nagbibigay ng, titignan yung kulungan mo ng manok, yung poultry mo, titignan niya kung ilan ang kailangan ng sisiw. Bibigay yan. Pero pagdating ng 45 days, kukunin na yan nung nagbigay ng mga sisiw, saka mga mga patuka, pati gamot, bigay lahat po yan. Ano mo lang, puhunan mo lang. Yun nga, yung parang pagod mo na magpakain, diyan, lahat. Kikita ka. Pero mas kikita yung yung Magnolia Chicken, ganyan. San Miguel Corporation, yan, ganyan. Wala akong ibang pwedeng pagpasahan yun dahil siya ang nagbigay ng sisiw niyan eh. Wala akong ibang makakabili kung hindi yung nagbigay ng mga sisiw saka mga patuka ng manok. Kontrata na po yan. Wala kasalanan yung traders eh. Kasi yung mga bebenta ng bigas sa palengke, wala silang kasalanan dyan. Kasi sila kung magkano yung nabili nila, patungan lang nila 2, 3, yung pwesto nila, mga katulong nila, yun yan. Pero hindi mahirap pong bumabayan hanggang maliban na kung ganun ang gagawin nila. Gobyerno ang bibili. Gobyerno rin ang magbebenta. Kwentado ng gobyerno. Ilan ang pataba ng isang hektarya? Ilang hektarya yan? Binagsak dyan. Kwentado na ng gobyerno yan. Kung pag naani yan, no. Pero yun nga, pinakamabigat ko kasi korupsyon. Tignan ninyo yung fertilizer scam. Nilalapoles. Fertilizer scam nga yun, di ba? Pinera. Ay nako, wala ko talaga. Hanggang ang korupsyon sa gobyerno, masyadong malala. Lalo ngayon, sobra. Grabe ang korupsyon ngayon. Bukod sa grabe na, ayan pa. Magkakasabwat pa sila. Pagka kumontra ka, leftist ka. Wala na ito mga boss. Ay, gaganda ng comment nyo. Lalo yung 3JC Hope na to. Tama ko. Mag-collab na po tayo. Michelle Edwin, shout out. Christian Cheng, shout out. Sabi ni Christian Cheng, bakit ba si Dugong? Di ka rin ba nag-daydreaming? Same lang naman kayo ni Vic Marcos. At di ba itong present administration, ikaw pa rin ang nakahawak? Yun ang tanong. Pren Jaime Bingson, shout out. Ay, salamat Pren sa pahabol mo sa birthday ko. Sabi ni Pren Jaime, Dolor Garcia, shout out. Belinda Magtangog, shout out sa inyo dyan. Sabi ni Pren Jaime Bingson. Kala mo, napakagaling magpatakbo ng halimaw. Ang galit na naman. Ang halimaw na yan, ang nakakasukang naging presidente ng Pilipinas. Then, gusto ng mga bobong botanteng another halimaw na naman ang uupo sa 2028. Gumising kayo, mga bobong taong bayan. Mainit ang ulo ni Pren Jaime. Christian Cheng, ay naku Dugong, magtigil ka na. Dapat sa'yo. Dahil majunda ka na, doon ka na sa upuang lumba-lumba o sa upuan ng ICC at para doon ka na rin magsisi. Lahanan, magsisisi mga yun. Pren Jaime ulit Inililiis na naman ng halimaw ang kwento para maalis ang poko sa kanyang anak na walang age tungkol sa confidential fund na pasimpleng ninakaw niya.
Yun nga. Christian Cheng ulit to. Tyrox, di ba po topic ni Atty. Enzo Recto ang issue about ang CBCP ay member na din ng NTF-ELCAC? Baka pati PPCRB maging member na din ng NTF-ELCAC. Pwede. PCCRB na to. Perdan San Juan, shout out ha. Good evening po, Karox. Masanay na tayo sa mga sinasabi ni Duterte. Sila ang nagtutuklawan. Tanging dasal na lang ang ating magagawa sa mga problema ng ating bayan. Patnubayan po tayong lahat ng mahal na Panginoon Diyos. Ay nako. Yun na lang talaga dun, Ferdinand ha. Christian Cheng ulit oh. At maidugtong ko lang po, Tyrox. Sabi ni Duterte Praning sa vlog ni Atty. Enzo, at siyempre anak ko vice presidente. Wow, sarap pandinig ano. Dugong. Baka naman ang tamang term, anak mo vice presidente. Ang lakas po talaga, Tyrox, ng amats ni Dugong. Ano, totoo. Miniwala pa ba dyan? Christian Cheng ulit oh. At bilang panghuli po, itong si Dekorasyon at Sara, lalo lang nabentog ang pagmumuka, kaka-intel at confidential fund ni SD Card, fake Vice President. Sarap batuhin ng bola. Bye na po for now, Tyrox. Regards po kay Mother. Okay lang si Mother. Irene Cortel, nak, shout out ha. Tay, sana ma-stroke na si Duterte at nang umurong ang dila para manahimik na yan. Sabay tao. Malakas kikibuloy yan ha. Kay Apong Ted San. Modi Muma, shout out. Ay, Sir Rox. Good evening po. Si Digong, hinusgahan ng bala ang mga adik. Kaya hinahabol si Digong ng ICC. Si BBM, iba ang ginagawa. Unti-unti na BBM inuunti-unti ni BBM ang buong bansa pinapatay sa mahal na bilihin. Hindi habulin ng ICC. Si BBM kahit mamamatay lahat ng mga Pinoy sa gutom. Pero kapag sobra na ang gutom ng mga Pinoy sa taas ng bilihin, huhusgahan si BBM ng mga Pilipino. Sa ngayon, makakapagtimpi pa ngayon kapag makikita na ang mga magulang na mamamatay na sa gutom ang kanilang mga anak, baka mauwi sa people power at isasama na ang Sara dahil gahaman sa kaban ng bayan. Ay nako. Alam nyo, kita nyo yung mga saloobin ninyo. No? Hindi pwede talaga hindi basahin. Roll Villanada ulit. Greetings, Kuya Rox. Tama ka. Dagdag kantsaw lang si Digong nyo. Imposible nang bumaba ang presyo ng bigas. Dating nung pa sinasabi yan, talagang kako ano to. Ay, hibang yata kako sabihin niya. Pero maliwanag naman sabi ni His Excellency. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Kung pangarap nyo mag-20 pesos ang bigas, pangarap ko rin yan, magbe-20 pesos ang bigas. Hindi naman niya sinabing totoo pangarap lang. Elizabeth Iscare, shout out ha. Good evening, Sir Rox. Ibang klase talaga ito si Digong. Kung makapag-comment kay BBM, tatawa siya. Kaya lang, totoo lang naman ang sinasabi tungkol sa bigas. Pero di niya naisip yung mga pinangako niya din nung siya pa ang nasa puder. Mas masahol pa nga siya kay BBM. Ay nako, puro mahiling magsalita ng tapos na puro pangako. Pareho lang silang walang kwentang tao. Totoo yan. Nanalo yung may, kaya sabi ko, pinapili ni Pilato ang mga tao. Sino ang ipapako sino ang gusto niyang palayain ko? Itong magnanakaw? O itong si Jesus na wala akong makitang bahid kasalanan? Kulay mo sabihin, palayain daw si Barabas. Hanggang ngayon, andyan, nabubuhay pa sila. Yung mga troll, panahon pa ni Panginoong Hesukristo.
Panahon pa ni Moises, yung mga troll na yan. Oo, kaya ano, ako hindi, may mga pumapasok na troll sa vlog dito sa comment section. Binubura ko na agad. Hindi ako para magsayang ng ano sa mga animal na yan. Alam mo na nga na troll eh. Oh, diyan sila kumikita. Oh, talagang hindi. Pag sinagot mo yan, hindi ito yung mga hayop. Mga mababait. Alam mo yung daga. Pag sinabi mong hayop, lalong dumadami. Mababait ang tawag mo. Marilo Pabianak, shout out ha. Tay, good evening po and thank you so much sa pagbati kay Only Bunso ko. Oh, wala yun na. Tunay na tunay nga po, sinabi niyo kay Digong. Para nga po siyang lango sa kung saang alak po ba or mabuti sana kung super ganda ang ginawa niya sa ating bansa. Hay nako, di siya nakakatulong kundi lalong nagpapagulo. Totoo. Ewan ko. Pero yun nga eh. Ay nako, ewan. Mabuhay po kayo, tay. Ingatan ang health palagi. God bless us always. Kasama ng lahat ng Rocky Warriors. Salamat na. May sumagot to. Ay, si 3JC Hope. Happy birthday kay Bunso. Many more to come, sabi niya. Ay, sumagot si friend, si Anak Malo. Thank you so much, Mika Warriors sa Rocky Avenue. God bless you. Ingat sa work, sabi niya. Ano to? Hill Arenas, shout out. Sabi niya, matandang masamang damo, matagal mamatay. Wala ako sa dyan. Marilo Pabian ulit to. Ayan na po, effect ng EO number 39 ni BBM. Limited na po, nabibiling bigas. Ay, kawawa mga Pilipino. Ewan nga sino nagbulong dyan eh. Oo, totoo. Kaya nga yun, no, yung professor, economic professor na si Magno, tinanggal sa pwesto. User shout out, sabi niya. Good morning, Karoke. Ano po kayang bertud meron itong Secretary of Finance Benjamin Jokno? Magandang tanong yan ha. Mula kay Erap, Gloria, Duterte at Marcos ay nakapwesto. Lahat po ng hinawakan pwesto ay may kinalaman sa pananalapi, budget, Finance Department at Bangko Sentral. Siya po ay may pinakamalaking sweldo sa lahat na sekretary. 3 million isang buwan plus allowance at bonuses. 3 million isang buwan! Okinawa, Japan. Makakalimutan nga niya integrity niyan. Ba't kailangan mo pang may integrity? 3 million isang buwan. Kung magaling ito sa usaping pananalapi, bakit patuloy ang paglobo ng utang ng Pilipinas? Sa pagkahaba-haba na ng panahon, niya nakapwesto. Kaganda naman yun to. Si User, galing ni User. Itong Ben Jokno, isa sa promotor ng nadoblehin ang sweldo ng mga pulis at sundalo. Hindi siya promotor. Hindi siya makahindi kay Dugong. Alam niyang mali. Kokontra ka ba? 3 million isang buwan sweldo mo. Ikaw naman Ngayon, siya rin ang nagpapanukala na dapat silang buwisan. At ngayon, siya din po ang promotor ng price cap na sa bigas na halatang di pinag-aralang mabuti. Basta may masabi lang, may magawa at pang-uto sa mga tao. Kaya, sa mga tao, Karoke, kung tayo ay may isang kumpanya at ganyang klase ang manager natin, ay baka hindi pa nag-iinit sa upuan yan, ay sipain na natin para di na lumala ang pagkalugi. Pero iba po ang kumpanyang bansang Pilipinas na habang nalulugi ay parang tuwang-tuwa pa ang mga nagpapatakbo nito. Marahil po ay napakagaling magkamada at huling-huli niya ang kiliti ng mga amo niya. Ano sa palagay nyo, Karoke? Dahil ako po ay di mapalagay. Ingat po tayo palagi. Tama lahat yung sinabi mo. User, galing mo, sa totoo lang. User ulit to.
At habang nalulugi, ay nanonood lang ang totoong may-ari ng bansang Pilipinas. Karoke, ibang klase na po ang level ng katangahan dumapo sa kababayan natin. Ay iba talaga, user. Talagang nag-aantay sila talaga ng ano. Ewan ha. Iba, tama sabi mo, ibang level ng katangahan na to. Totoo. Yung kay Erap nga sandali. Waiting lang at saka yung pagbubukas ng Bilarde account ng brown envelope. Lumayas yung mga natalong senador and the rest is history. Gulo na. Napatalsik na si Erap. Pero ngayon sobra to, grabe to. Bakit? Nilayasan si Erap niya, tinalikuran siya ni Alfredo Lim. Tinalikuran siya ni Ping Lacson. Di wala na siyang kampay. Siguro kung baka maliit ang bigay niya at kila Alfredo Lim, kasuhulan siguro. Teka. Kay Dugong. Dinoble-doble na yung mga sweldo. Sino pa ano sa inyo? Doble. Yan ang problema na sa atin, mga boss. Danilo Santos, shout out. Parehas tayo, Boss Rox. Wala akong tiwala dyan. Bulaan din yan, sabi niya. Rolando Cruz, shout out ha. Kung magsalita, akala mo kay galing-galing humawak sa gobyerno. Sa kanya nga nagtaasan lahat ng bilihin. Tinaasan niya ang tax ng asukal. Kaya ang presyo ng soft drinks na maliit ay 20 pesos tapos Nesty ngayon 22 pesos, dati 10 piso. Pati Lotto binigyan ng tax 20%. Wala naman tayo nagkukwentuhan lang tayo mga chief, pero wala. Masarap lang tayo ngayon, nagkukwentuhan lang tayo. Oo. Pero hintayin natin, September 21, yung po pwedeng pumunta po doon, sa Liwasan Bonifacio, Anniversary pala ng martial law yun, mga boss. Sana magkaroon na agad ng martial law, ng people power pala, Sky Makanta, shout out. Tanga at gago lang ang maniniwala dyan. Baka troll, maari pa. More coke na mapraning na lang laging gising-gising mga Pinoy. Ay nako. Sky Makantan ulit to. Sino kaya mga smuggler? Sayang ang intel pan. Di nila mahuli-huli. Hulihin mo ang mga botangera. Laki ng budol yata ang mga katroops, sabi niya. Sabi ni Maharlika, nasa Malacanang daw yung smuggler, di ba? Hindi nga mahuli yun. Safety na pala Elizabeth Iscari ulit. Sir Rox, pahirap talaga sa masang Pinoy ang digong na at BBM administration. Kaya paano tayo aasenso niyan, Sir Rox? Lahat na lang ng pandurugas pinagagawa nila. Kaya mas lalo tayong mababaon sa utang nito. Di ba naisip ng mga bubutante na bumoto dyan at kung mga trolls na puro fake news at propaganda para lang mapabango ang pinagagawa nila. Ito, sumobra sa taas ng mga bilihin at ito naman BBM, puro pangako lang at wala din namang natutupad. Mga sila, galit na naman si Elizabeth Iscari ulit. Sana matauhan na ang masang Pinoy. Sana may lumabas na titindig para sa bayan. At may lumabas na isang grupo ng oposisyon para ipagtanggol naman ang kalagayan natin ngayon na namumugaran ng most corrupt na opisyal. Please, sana matauhan na ang mga Pinoy ngayon at makagawa ng aksyon ang oposisyon. God help us naman. Yan talaga puro dasal Rodeo Adriano, shout out. Good evening, Idol Rox. Bigla akong naisip hindi papayag si Demonyo na hindi maging presidente si Sara kasi si Cory naging presidente ang kanyang anak na si Pinoy. Tapos si Apo Lakay naging fake na presidente si BBM.
Ha? Friend Shervin Sapeda, shout out. Tia Deli. Ines Christiansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Sabi niya. Rumaragasang ulan, aanod si Lola Basyang. Rumaragasang ulan, anod-anod si Lola Basyang at inyong Tia Deli. Bumabati po ng may ngiti at sobrang mahal na kamatis sa inyo pong lahat, mga kapanalig sa Rocky Warriors. Sa topic mo today, Sir Rox, yung aking karayumang ingkong ayaw talagang magpapigil sa pagkuda. Ano po? Ginagalit po talaga yung punong tenga ko. Ay naku, ingkong naman. Sabi ko naman sa'yo, dyan ka na lang sa loob ng kulambu mo. Pahid-pahid ng makirot na rayuma. Habang nagde-daydreaming ka, ingkong, huwag mong kalimutan, ingkong. Ikaw ang naging ikaw ang naging ugat at pinuno, kaya nagka-leche-leche ang nakatiwarik at lugmok na bansa natin ngayon. Pinakamaganda na pwede mong gawin, ingkong, at para sumaya ang Pilipinas, isama mo si Kibulok. Sumama na kayo sa mahinahon sa ICC at FBI. Yun, pinakamahusay na maiambag nyo kesa sa magkukuda kayo na puro mga kabulukan. Di na kayo nakakatulong. Puro perwisyo, pesting yawa. Sarap niyong pagpipitikin sa mga lawlaw ninyong backlog. Sa kulubot na lubot. Galit na naman si Tia Deli. Kinam, sabi niya. Bago pa ako mawalan ng tama sa sarili ko, Sir Rox, magpapa-thank you po ako kay brother na nag-advance greetings po sa happy birthday sa inyong Tia Deli. Ilang araw na lang Tia Deli Maraming salamat po sa mga ka-warriors. Si Tia Deli wala pong maibabalik kundi taos pusong pasasalamat po. At lagi pong pasensya sa haba palagi ng nobela at comics na comments. Master Rox, ikaw po ang bayani dito sa puso naming lahat. Ikaw po ang God sent para magkaroon ng top tropang Rocky Warriors na puro palaban pero puro pusong mamon sa magmamahal sa kapwa at sa bayan. Yung sa muli po, maglalayas muna ulit ang iyong Tia Deli. Aakayin ng inyong Lola Basyang. Punta kami kay Ingkong. Pahiramin namin siya ng gamot sa malaimburnal na bunganga at sa baho. Kung ano-anong pinagkukuda, hindi manahimik na lang. Good night po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Ingat po palagi, Sir Rox. God bless po. Sa inyo pong lahat ay nagmamahal. Ito po ang inyong Tia Deli. Ingat ka rin, Tia Deli ka. Nilo Porleagan, shout out. Karox, yan digong nyo, ang 10 sinabi niyan, 20 ang mali, 13 ang sungay niyan. Federico Mandak, shout out. Wala talagang magagawang matinuya si Digong. Bakit yung ginagawa ng mga incheck sa West Philippine Sea, hindi niya batikusin? Yung best friend niya si Xi Jinping, wala ka man lang marinig sa kanya na pambubomba ng tubig sa ating mga Coast Guard. Ngayon, lumalabas yung tandem nilang mag-amang diktador. Yun nga no? Ba't nga ba Digong wala kang kung ano pinagngangangak mo? Binababoy ni tayo nung mga incheck na katuropa mo Sabagay, wala talagang ano yan economic advisor niyan, Michael Yang, ano ba hahanapin mo dyan? Nighton King, welcome to the club. Ayan na, nagpaparamdam na naman ang hari ng salot sa bayang ito. Johnny Bigood, shout out Gandang gabi ka, Roque. Hindi ako naniniwala dyan sinasabi ni Digong na kinokontra niya si BBM. Palabas lang yan para isipin ng mga tao magalit sila at hindi siya papaboran ni BBM. Pero sa totoo, sanggandikit sila
dahil siya ang naglagay sa pwesto kay BBM sa pamamagitan ng pandaraya nung nakaraang eleksyon. Kita nyo, tameme lang si BBM at hindi niya kinokontra si Digong. Ni ayaw niyang papasukin ng ICC. Tsaka si Sara, nagagawa lahat ng gusto. Totoo. Gagling talaga eh. Oh. Johnny Bigod to. Librado Ludovico, shout out ha. Sabi niya, si Tandang Dutae at si Boy Ngiwi, parehong walang pag-asa sa dalawang yan. Manigas na lang kayong mga umaasa sa pagbabago. Hay nako Pilipinas. Nasaan ang ICC? Watching from London, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Stay safe ka, Librado. Mikey Villanueva, sabi niya, oh. Shout out sa'yo. Walang maniniwala kay Digong nyo. Kaya lang, 1,000 ang mga aso niya at mga trolls. Totoo. Mikey Villanueva ulit, oh. Mas marami ang ninanakaw ni Duterte kaysa sa kay Macapagal Arroyo. Pinakamarami yan. Sabi ko nga sa'yo, Mikey, mula nung kay Emilio Aguinaldo hanggang kay Pinoy, mas malaki pa yung ninakaw ni Digong. Ay, ninakaw ni Digong. Yung naging tama. Yung naging budget ni Digong. Ha? Taki mo, 6 billion lang yata nung umupo siya kay Pinoy, di ba? Nung tumayo siya, trillion. Ha? 6 trillion. 6 trillion kay Pinoy. 6 trillion, oo. Ngayon, pag upo niya, paglayas niya, 13 trillion na. Okinawa, Japan. Mikey Villanueva ulit, oh. Duterte is the Philippine worst president and BBM is the Philippine worst president. Magkaiba ba yun? Oo, mukhang magkaiba spelling. Mikey Villanueva ulit. Si Digong nyo, martyrer na magnanakaw pa. Traidor pa sa bansa. Di naman nakakasuhan, Mikey. Yun yung mabigat, ha. Cassandra Daisy, shout out, ha. Style nila, bulok. Marcos Duterte ay magkasabwat sa pagnanakaw at pandaraya. Kunwari lang yan. Bakit? Si Marcos nagbigay ng milyon para sa secret pan ni Sara Kim? Bakit ayaw ni Marcos pumunta sa ICC sa Pilipinas? Magkasabwat yan, dalawa na yan. Alberto Olaer, shout out, ha. Aroke, ang pangarap ni Digong Duterte na nakakalurat, Aroke, ang pangarap ni Digong Duterte na nakalurat ang mata niya, nagiging totoo bago ako bumaba. Gusto ko malinis ang eleksyon. Kayong mga oposisyon, huwag kayong mandaraya. Ipapahuli ko kayo sa aking mga alam mo pala, kung ako lang ang may karapatang mandaya at ako lang ang may karapatang mandaya, natupad nga ang pangarap ni Digong Duterte. Sana tamaan sila ng kidlat. Kaya po. Ito. Joaquin Mesa Jr., shout out. Likely candidate for canonization as patron saint of the wayward police. Blessed are the plastic, for they shall be laminated. Kalat ni Baya, shout out, ha. Good evening, Karaoke. Batutahin mo ng batutahin, Karaoke. Be well, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Ha? Kalat ni ulit. Happy birthday, paring Angelo Castro. Mabuhay ka. Have a good one. Kalat ni Baya ulit. Hello, Miss Akira Milus. Ingat, sweetie. Menopause, nak, shout out. Emmanuel Escalona, nak, shout out sa inyo dyan, ha. Kalat ni ulit, Hello, Miss Adelita Belarmino, the best. Sino ba yan? Di ko kilala yun, basta kaibigan mo, di kaibigan ko na rin, di ba? Ha? Kalat ni Baya ulit, Basta kami ni Karaoke ay Basta kami ni Karaoke ay pikit mata pag nananaginip. Ayos. Kalat ni ulit, Ayos lang kung hanggang panaginip na lang ang Pilipinas. Total may makabuntong hiningang
Windmill at Dolomite Beach naman tayo. Dream on Pilipinas, mga ungas. Ben Torres, shout out. Ang mga Pinoy, ang mga Pinoy, ang mga bobo na bumoto dyan, iba ugali ng mga taga Davao. Sanjo Pancha de la Brocha, shout out. Ernesto Aquino, shout out. Sabi niya, ang maigi dyan kay Digong, ibigay sa sabungero para matanggalan ng pipita. Ay nako, Ernesto. Sabungero lang ang nakakaalam niya sinasabi mo, ha? Alam niyo po yung pipita. Yun yung nakaano sa dila ng manok. Oo. Masakit po yun kaya tinatanggal po yun Oo. Reynaldo Gonzales, shout out, ha. Alam niyo, Rox, pagka ang leader o presidente, pagkatapos ng termino ay panunungkulan, ang mga bansa hinihingan ng magandang opinyon or words of wisdom para makatulong sa mga pananaw sa mundo. Pagka may mga trahedya, etc. Pero itong si Digong, wala kang mahihilatya sa mga opinyon. Kaguluhan pa nilalathala. Totoo yan wala matino yan Yung nga ba may gawin mo spiritual advisor si Kibuloy at saka economic advisor mo in check laki meta, hindi ka normal. Ba? Reynaldo Gonzales ulit Alayang mga banatan na yan ni BBM at Dutay, kunwari nananaginip ng gising. BBM at si Dutay may pang-aabuso. Naku, di tatalab yan sa mga taong bayan, mga pahapyaw sa isa't isa. Maniniwala lang ako sa mga patutsada ng mga yan kung sasabihin diretsa ni Dutay Blenglong, magnanakaw ka. At si Blenglong naman sasabihin, Dutay, kriminal ka. Diyan maniniwala pa tayong bayad. Maniniwala pa taong bayan. Di ba, Rox? Totoo Wala nang patumpik-tumpik pa. Gusto lang ata nilang nagpapag-usapan sila. Hay, di nyo kami mapagluloko. Wala naman lulusot dito Alam nyo, may mga nakakapasok dito mga troll, may mga tinatawag na mga kampo ng kadiliman. Tinatanggal ko na. Bakit? Mahirap po yung yung bulok na kamatis, masasama sa atin. Baka mahawa pa kayo. Kaya tinatanggal ko agad, hindi ko na binabasa. Pero, sa Malacanang, iba, mga boss. Yung magandang kamatis, yun ang itinatapon. Iniiwan yung bulok. Pag matino yung kamatis, tinatapon. Kagaya nangyari kay Magno. Di ba? Kailangan puro bulok sila. Hindi pwede yung magandang klase ka. Tapong ka. Ewan. Rolando Cruz ulit Lalong babagsak ang gobyerno dahil kung piskahin nila ang mga bigas ng mga traders at ibebenta raw sa NFA ang hindi susunod sa kanila, ba't kaya na magninegosyo kapa pare-pareho na lang magutom? Totoo. Blesildo Pidrasa, welcome to the club. Kumusta na, boss? Sabi niya. Okay lang ako. Ito na ang gustong-gusto ko. Nagpahabol, Si 3J Shop, Sarap basahin ito, totoo. Sabi ni 3J Shop, hello, Sir Rox. Hindi ako nag-comment kahapon sa vlog mo. Kasi naman, dagsa ang nag-comment. Matawa siya. Daming nakakonek kahapon sa vlog mo. Tama naman yung mga comment nila. Kasi nga, kakagigil itong si Digonggong. To, puro 3J Shop to, 3J Shop ulit. Hi naman, Sir Rox. Palagay ko naman, mas maraming Pinoy ang mulat
na ang mata. Kaya lang talagang hindi makaporma kasi nga dominado ng mga tambaloslos ang lahat ng sangay ng gobyerno. Paano nga kakasa ang mga mulat na Pinoy kung wala nga tayong kakamping matibay tulad ng AFP at lahat ng mga yaman at lahat ng mayayaman sa Pinas. Yan ang naging kombinasyon ng success ng First People Power noon. Ngayon kasi, ang hirap, kahit may ebidensya ng pandaraya, di ka makaapila. Kasi kakampi nila ang korte. Ay, totoo yan, ha? Wala akong 3J Show, hindi ako kumukontra sa'yo, ha? Pero mamaya, meron akong sasabihin, ha? 3J Show ulit, ha? Sabi ni Digonggong, daydream daw yung 20 pesos na bigas ni Bongbong. Serox, kay Digong naman, kay Digonggong, bangungot ang inabot. No? Sabi ni Digonggong, daydreaming daw yung 20 pesos na bigas ni Bongbong. Serox, kay Digonggong, bangungot ang inabot ng Pilipinas. At least si Bongbong, nangangarap lang ng gising. Tawa-tawa. Alam mo, 3J Shop ka. Sa galing mo, totoo. Bakit? Kung totoo, sinasabi mo, na iisa lang ang iyong unika iha, dapat ang naging anak mo pinakamababa 6 pataas. Sayang yung utak mo, walang magmamana. Dapat dumami yung mga ganitong klaseng talino. Anyway, lahat naman dito matatalino totoo. Pero iba ang sense of humor na itong babae na to sa totoo lang. Parang yun ding isa ng nasa Italy, si Friend Aimee Bingson. Yan, sila Shervin Sapeda, lahat nandito nakakatawa. Pero ito, mas natapatawa talaga ako dito sa 3J Show na to, totoo. Ito na naman. 3J Show ulit. Sir Rox, sa palagay mo ba magiging 20 pesos ang kilo ng bigas? Tawa-tawa. Real talk lang tayo, sir. Sir Rox, hindi yan totoo. Maaaring bumaba ang presyo ng bigas ng mga piso. O bakit? O bakit daw hindi na lang kamote ang kainin? Bakit sila mga nasa pwesto hindi kumain ng kamote? No, bakit ko? Kamote. Milagrosa, kinakain yan. Lalaki ng kita Kasi madami silang perang pambili ng bigas. Yun. Kaya ako hanggang ngayon, nagtataka, bakit wala pa talagang nilalagay si Bongbong bilang Secretary of Agriculture? May hiwaga kaya dyan sa Department of Agriculture? Nagtatanong lang po. Nagtanong ka na naman. Alam mo naman ang sagot ko talaga. 3J Show ulit Alam mo, Sir Rox. Alam mo, Sir Rox. Yan lang kaya nila, Digonggong. Ang paratangang rebelde, ang mga tao. Diyan lang sila magaling. Pagkalabang kanila, rebelde ka agad. Pero alam natin na sila itong mga NPA at mga sila itong mga NPA at mga makapili. Totoo yan, Okay, mission accomplished mga boss. Nakapagsaya na naman tayo. 3J Shop ka. Ikaw na naman binasa ko yun sa misis ko, 3J Shop. Tawa niya yung daydreaming daw si Bongbong. Itong si Duterte, bangungot. Tawa siya ng tawa, totoo. Alam nyo, napanood niya to, nawawala yung isip ng asawa ko pag nagbablog ako, papanood. Tapos binabasa ko sa kanya yung mga comments nyo. Natatawa talaga siya, Parang nawawala yung isip niya, maski panandali ang panahon, doon sa kawalang yaan ng kapatid niya, totoo. Ay, nandito lang po mga boss. Naging masaya tayo Magandang gabi po. Gabi na mag-alas 6 na God bless po, God bless Salamat sa mga magagandang comment nyo. Friend Aimee Bingson, salamat ulit. Magandang gabi po.
dasal. Huwag tayong makakalimot yan. Yan na lang ang paglaban eh. Sa mga kadiliman, di ba? Sa mga... Ay! Gobyerno. Pag may dignidad ka, sibak ka.